desisyon ng paglago ng ating ang bukasan ang magtuturo at papanday sa ating mga nag-aalab na puso tungo sa ikalalago ng bayan. At upang ipakilala sa atin ang maghahatid ng mga tunay na impormasyon, narito si Binibining Arthel de la Cruz mula sa Batsilyer ng Agham Pangsikolohiya, pangkat ng 1B. Para sa ating tagapagsalita ngayong gabi, siya ay isang kilalang mananaliksik, tagapagsalita, tagapagsanay at iskola sa wikang Filipino. May advokasya sa pangangalaga ng kalikasan, pagpapayaman ng pamanang pangkalinangan at turismo at mabuting pangangasiwa sa bayan. May kadalubhasang sa pagtuturo ng antropolohiya, sosyolohiya, kasaysayan at agham pampolitika. Naglilinang at nagtataguyod ng kamalayang bayan, isang kaisipan, pananaw, pamamaraan at kilusan na dumadalumat at nagsusulong ng taal na kalinangan at wika tungo sa pagbubuo ng bayan. Nais ko pong ipakilala sa inyo mga kalahok, si Profesor Reynaldo S. Nagy. Bigyan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat sa pag-anyaya na inyong lingkod ay makapagbahagi ng ilang kaisipan. At salamat sa mga nabanggit sa pagpapakilala sa akin. Ngunit siguro ang mahalaga ay makilala ninyo ako. Kayo mga mag-aaral ng BS Psychology. Sabi kanina ikaw 1B. Na ang inyong lingkod ay siyang nagbukas ng kursong psikolohiya na kayo ngayon ay mag-aaral. At siyang nagtatag bilang pinakaama ng kolehiyo ng Agham Panlipunan at Filosofiya. Siguro sa sandaling ito, dahil kayo mga CSSP students, yun ang mahalagang bagay na pagpapakilala sa akin. Sapagkat ako naman ay hindi isang dalubhasa, maraming binanggit na parang kadalubhasaan ko. Katulad ninyo, ako din ay may pagkauhaw sa mga mahalagang bagay sa mga pangyayari sa nakalipas bilang isang guro at mamamayan ng bayang ito. So marapatin ninyo na bago ako magsimula ay batiin ko ngayon ay ating dekano, si Dr. Sherwin Pariñas at ang tagapangulo ng Departamento ng Social Sciences, si Binibining Ria Ignacio de la Merced, at ang siyang gawin ninyo, guro ninyo sa araling babasahin sa kasaysayan ng Pilipinas, si Ginoong Bobby Lopez, na namilit sa aking magsalita. Kaya ako'y kinakabahan baka hindi lumabas sa aking isipan ng mga mahalagang dapat yung marinig, sapagkat sa panahon ito ay nababakas marahil ninyo sa aking mukha ang kapaguran. Naka5 speeches ako yung araw na ito ay nagkasabay-sabay. Ngunit dahil sa kayo pala, ang aking magiging tagapakinig ay mula sa kolehiyo ng Social Sciences at Filosofiya at Psikolohiya pa mismo, sa kursong psikolohiya ay talagang ako mismo ay nagpilit na rin na makapaganda ng ilang maaaring maibahagi ko sa inyo. Kaya ito, pasensya na kayo.
Ito ang ating nihanda, pakinggan ninyo. Ngunit nais kong sabihin na baka hindi ito ang inyong inaasahan. Kasama doon sa inaasahan ni Ginoong Bobby Lopez. Ako ay hindi pangkaraniwang tagapagsalita. Hindi ako kumakahon sa mga maaring siyang kaisipan ng marami. Kaya ang titulo ng aking pagsasalita sa inyo ay Pagtindig ng Nalugmok na Bayan. Himagsikang Bayan, 1896 at lampas pa. So napakatagal yata nitong magiging pagsasalita ko. Diksi lang eh. Ilang slides nga lang. Pero palagay ko ang mahalaga bukod sa mga detalye ng mga naging kaganapan ng himagsikang 1896 na naituro naman ng inyong guro, Ginoong Bobby Lopez. Ang mahalaga siguro ay ang diwa at pananaw sa mga pangyayaring iyan na nakalipas, na umuugit pa rin hanggang ngayong 2021 at maaring lampas pa. Yan. Salamat. Ang ganda ng pamagat. Bukasan. Ano nga yung bukasan? Muling paggunita ng mga pangyayari noong himagsikang 1896 na hindi ko i-detalye. Medyo ako'y nagtaka. Buhayin ang kasaysayan, siguro namatay. Kaya naisip, bukasan, buhayin ang kasaysayan. Namatay siguro. Pero ang ibig sabihin, palagay ko, ng tawag dito sa gawain ito, bukasan, dahil parang napakababaw nga ang pagkabatid, kaalaman, pagkaunawa ng mga Pilipino sa ating kasaysayan. Na kung ano meron ngayon, ay mahalagang bumalik tayo sa nakaraan upang malaman natin bakit ganito ngayon. At kung di natin maunawan ano ang mga pangyayari na siyang humubog ng kasalukuyan, hindi natin matatanaw ang hinaharap. Ano ba ngayon na kailangan buklatin natin ang mga naganap, pag-aralan ang nakalipas. Ngayon ay may tinatayong International Airport sa Bulacan. Ay nakakatuwa. Lugar ng kaunlaran. Ngunit maaring sa mga proyektong build, hindi lang ng panahon ng Pangulong Duterte, kundi sa mga nakalipas pa ng mga administrasyon, dumadami ang mga infrastruktura. Ngunit baka ito'y kalagayang ang mayaman ay lalong yumayaman na silang may-ari ng mga ganyan negosyo. Ang mga empleyado ng mga korporasyong iyan ay maaaring hindi naman tumataas ang sweldo at hindi nagbabago ang buhay. Ang kalagayan ngayon ay walang bisikletang ginagawa sa Pilipinas. Ngayon ay umuunlad ang ating sandatang lakas. Simulan ang pagkalap ng pondo na yan panahon ng dating Pangulong Ramos. Pinagpatuloy at pinaigting ng Pangulong Noynoy. Itinuloy ng Pangulong Duterte. Pero ang mga eroplano, ang mga barko ay binibili, inuutang sa dati mahirap sa atin, katulad ng Vietnam, katulad ng South Korea na tinulungan lang natin ng panahon ng kalang gera, katulad ng Indonesia na 8 barkong pandigma ang inutang ng Pangulong Noynoy, ang nakasalo ay ang Pangulong Duterte. At kung nabalitaan nyo nakalipas, pinapaalis ng China ang BRP, Barko Republika ng Pilipinas, Sierra Madre na nakasudsud sa Ayungin Shoal.
na nakakalungkot kung yun ay inyong nakita. Paki-Google nyo, isang bulok na barkong pandigma na mana ng Pilipinas sa Amerikano matapos ang digmaang pangalawa. Nakasadsad doon, di gumagalaw, sira, ginawang himpilan ng mga Philippine Navy upang bantayan ang Ayungin Shoal dahil isa ito sa inaangkin ng China. Pero ang itsura ng barkong iyan ay larawan ng Pilipinas na kayo at maraming Pilipino sa dami ng mga nagkalat na mga malls, mga restaurant, spa at kung ano-ano pa, resort. Para bang mayaman nga ang Pilipinas. Ngunit kayo, tanungin niyo mga magulang niyo kung magkano ang naitatabi nila. Sandaling may mahigpit na pangailangan ay mailalabas nila. Baka wala pang 100,000, 200,000, kalahating milyon kaya. Kaya kahit sa online class natin, marami namang problema mag-aaral. So kailangan ay mahalaga na nakaapak tayo sa katotohanan ng kasalukuyan. Diyan nagiging mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan dahil halos wala tayong kamalayan. Ang mga Pilipino, maaring may alam kayo, nababatid ninyo ang mga bahagi ng kasaysayan, ngunit ang malalim na pagkaunawa dito, yun ang nawawala. Kaya wala naman nagtatanong kahit sa mga hanay ng mga guro. Wala akong naririnig. Bakit ang Pilipinas hindi gumagawa ng sariling sasakyan? Bisikleta nga, hindi eh. Nakakita kayo ng bisikleta ang gawa sa Pilipinas, gawa ng mga kumpanya ng mga Pilipino sa Pilipinas, ibibili ko kayo. Punta ka sa mga Toy World, Toy Kingdom na mga malls, SM ba yun? Wala kang mga bibiling laruang gawa ng mga Pilipino. Imported pa yan. Di lalong walang integrated steel mill. Hindi tayo gumagawa. Nagpo-proseso ng bakal. Ngunit nandito ang raw material sa pagbabakal. Kaya mahalagang makita natin yon, maunawaan natin yon upang tayo ay magkaroon ng malalim na pagtingin sa kanakalipas upang bigang liwanag ang kasalukuyan na ang pangyayaring yan ay nangangahulugan lamang na naghanap ang kahirapan sa kabila ng dumarami ang mga infrastruktura. Hindi ganong maangat ang buhay ng mga Pilipino. Kumpara mo sa Vietnam, 1-2 taon na lang, mauunsan na tayo ng Vietnam. Ako'y napunta sa Vietnam mga 7 taon na. Napunta ako ng Malaysia. Napunta na rin ng Thailand. Talagang nakita ko, ibang-iba sila kumpara sa Pilipinas. Bakit? May aral ng kasaysayan, siguro dapat nating ang pag-aralan at maunawaan. Pero bago lahat, umawit muna tayo. Bayan ko. Awiting isinatitik sa luha at dugo ng ating mga ninuno. Sinulat ni Joseng Batute, isang anak na nailuwal, similang sa Santa Maria, Bulacan. Panahon ng Amerikano ito, nung ito ay naisulat, at lumalarawan ito ng mga kapighatiang dinanas ng ating mga ninuno sa pananakop ng mga dayuhan. Maaari bang sabayan ninyo ako? Pero huwag kayo magbukas ng mic. Aawit ako, sabayan ninyo. Bayan ko. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda at dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina, bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibong mang may layang lumipad, pulungin mo at umiiyak, bayang pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas, Pilipinas kung minumutya,
pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal, laya. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan na may kapayapaan at kalayaan. Ang bayang sinisikil, bukas babangon, lalaban din. Ang silang ay pupula sa timyas ng paglaya. Nandoon ang dahilan. Hindi lang sa Pan-Amerikano kung bakit ang himagsikan ay siyang nailunsad. Nagnasa, hindi lang ang Espanya, 300 mahigit na taong tayo ay sinakop. Napakatagal. Ano nangyari sa Pilipinas ng panahon na yun? Mahalagang balikan natin yun. 45 taon, 45 taon sa pananakop ng Amerikano. Ano ang mga epekto niyan sa kalinangan natin mga Pilipino? 4 na taon. Pero ang Maynila lang, sinakop ng mga British. Another 4 years. Sa pananakop ng Hapon. Tinangka rin tayong kunin dahil sa yumi at ganda ng bayang ito ng mga Ulandes. Napakaganda ng Pilipinas. Napakayaman nito. Kahit marami hirap. Maraming nahihirapan sa pag-aaral. Maraming walang sariling lupa. Kailangan makita natin yan. Dito lang nagiging mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan. Kung maintindihan mo ang kasalukuyan, dahil bunga ito na nakalipas. Kaya himagsik, baksik, siksik, galit, pumutok. Ang galit ng bayan. Bakit naging maksik? Hindi ko na mabanggitin. Sino mga naging maksik? Sinong namuno? Ano ang katipunan? Pero mahalagang balikan ang isinulat ng kapatid na Andres. Si Ka Andres. Kapatid. Napag-aralan niyo na ba ito? Ang dapat mabatid ng mga Tagalog na sa mga titik na yan ay naroon dyan. Ang dapat yung mabatid, hindi man tayo sa panahon ito ay sakop ng mga dayuhan, pero may mga aral dito, may sinasabi dito na malagang maunawaan natin na siyang napakalaga upang makita natin ang tunay na larawan ng bayan sa ngayon, bukod pa sa nakalipas. Na dyan, ng unang panahon, na ang tunay na mga kababayan ay ang hindi pa tumutungtong sa malupang ito, ang mga Kastila, tayo ay nabubuhay sa lubos na kasaganaan at kaginawaan. Hindi ba? Maganda ang ugnayan natin sa mga kalapit nating mga, ngayon ay mga bansa, katulad ng Hapon. Ang kalakalan natin dito sa Asia Pacific region ay talagang malagana, mayabong, na halos kahit si Picopeta at siya nakalagay din dito na talagang ang mga bata, ang mga matanda, lalaki, babae, dahil nagkalat ang ginto, ay nakapalamuti. Kung gagamitin natin ang katawagang mahirap, mayaman, ay may mga palamuti ng ginto. Di ba? Ngunit, dumating nga ang mga dayuhan. Ugali ng ating mga ninuno, Austronesiano. Ugali, kultura, mapagtanggap. Kung tawagin mo sa Ingles, hospitable, hospitality, mapagtanggap. Dahil malilinis ang kalooban, natutuwa. May mga dayuhan, may mga bisita, tinanggap. Ngunit alam na nangyari, no? Ay, ayan.
ay nangyaring nalamuyot sa tamis ng landila sa paghibo. Gayunman sila ay pinailalim sa talagang kaugalian ng mga Tagalog. Pumasok sila sa kaugalian ng mga Tagalog na sinaksihan at pinagtibay ang kanilang pinagkayarian sa mamagitan ng isang panunumpa na kumuha ng kunting dugo sa kanilang maugat at inihalot ininom nila kapatanda ng tunay at lubos na pagtatapat na di magtataksis sa pinagkayarian o pinagkasunduan. Yan ay pagsasaling sa mga nasulat ni Bonifacio, ang dapat ng batid ng mga Tagalog. Kasi na ang tinatawag nating Tagalog dito, hindi lang yung iniluwal dito sa Bulacan, Bataan, Laguna, Rizal, Cavite, Nueva Ecija. Kundi lahat ng mga tumubo sa sangkapuluang ito na ating kultura. Alam niyo, sa maraming magsasabi na kaya tayo nasakop ng dayuhan ay dahil sa kanilang lakas, pisikal na pagsakop. Hindi lang ganon. Pumasok ang dayuhan sa ating kaisipan sa mamagitan ng pagtanto nila sa ating kalinangan, kultura. Kaya isang bahagi ng kalinangan ang sanduguan. Na ikaw, ako, tayo ay magkakapatid, kamag-anakan. Pagtitibayin ito, kung tayo nagkakagalit, ang mga balangay noon, natalo, halimbawa, ang isang balangay sa labanan, naglalaban naman, wala pa naman kasing isang estado ng panahon na yun. Ngunit pagkakayarian, na ngayon mapapailalim sila sa isang dato. At ang datong ito ay may tungkuling ipagtanggol ang isang balangay na kanilang nasakop sa magitan ng sanduguan. Hindi na ngayon sila magkaiba. Kaya kahit nawala sa tradisyon ng mga Europeans, ng mga Kastila, ang sugatan mula sa kanilang ugat ay pumatak ang dugo at pagsamahin ang dugo nila doon sa ating mga ninuno ay ginawa nila. Sapagkat nakita nila ang diwa ng sanduguan na pag tayo ay nakipagsanduguan sila, aba ay hindi na ngayon sila ituturing na iba. Hindi na ibang tao. Kaya ganun ang nangyari. Marami yan. Si Humabon, kay Magellan, Tupas, etc., kay Goite, kay Legazpi, hindi ko na isa-isahin. Pumasok dyan. No? Ngunit, ayun, ay buhat ng iyon ay mangyari sa patuloy ng sinabi ni Bonifacio. 300 taong mahigit na ang lahi ni Legazpi ay namuhay sa kasaganaan. Nagtamasa ng mga bagay-bagay na bumusok sa kanila. Kahit abutin nito ang kasalatan at kadayok-dukan. Ayun ang nangyari. Diba? Kung bakit naman nga tayo, dahil tayo mapagtanggap at nakita ng mga Kastila ito, nakita nila na may salita tayong langit. Ha? Anong langit? Sa diwa nila. Naandoon ang Diyos. Langit, naandoon ang mga anito. At nakita nila, halimbawa sa Bulacan, tuwing anihan ay nag-aawitan, nagkakainan, naghahanda. May ganun din sila. Fiesta. Alay nating ang ganun, pasalamat ang tawag sa mga anito. Pasalamat sa masaganang ani. Sila may fiesta. Pasalamat sa kanilang mga puon. So nakita nila yun. Kaya pumasok sa ating kultura. Napabilis ang pananakop. Ang mga praile, kumalat ang mga misyonaryo, nag-aaral lang ating wika. Hindi nila ipinilit ang kanilang wika.
Ito yung mga napag-aralan na turo lamang sa mga Indio ng panahon na yaon na siyang nakakaangat sa buhay. Katulad nila Rizal at iba pa. Pero ang ginawa ng Kastila, pumasok sa ating kultura, mas madali ang pananako. Hindi pisikal sapagkat sabi nga ni Renato Constantino, bilangin mo ang Kastila sa Pilipinas ng panahon na yan. Mula na ito'y dumating 1521, 1565, pagbabalik nila Legazpi, Goite. Wala pang 10,000. Kurutan lang, talo na Kastila. Kaya hindi sa pisikal tayo nalubig. Kaisipan, pumasok sa ating kultura, nagpaangkin sa ating kultura. Kaya mga priling pumasok, nagmimisyon para isalin ang ating pananampalataya, sarili yung kanilang dala na destino ng Bisaya. Natuto ng wikang Bisaya. Ano ba ang wika sa Bisaya? Di Bisaya. Estingyawa. Napunta ng Ilocos, nag-aral ng wikang Ilocano. Okinaw. Nagpunta ng Pampanga, nag-mission doon. Pinag-aralan ang wikang katutubo ng mga Pampangan. Kaya natuto ng salitang Taknay Dumo. Napunta ng Bulacan, nag-aral ng Tagalog. Kaya natuto ang sabi, putang ina mo. Kaya doon ay naging madali ang pagsasalin ng kanilang pananampalataya sa ating mga ninuno. Siguro magandang tignan yon. Dahil hanggang ngayon, ang mga kaisipang nabiyag ng mga daywan hanggang sa inyo ay nagpapatuloy. Hindi ko na gaanong pagbabasahin. Imunimula tayo sa maling pagsampalataya at sinadlak sa lubak ng kasamaan ang kapurihan ng ating bayan, sabi ni Bonifacio. Hindi na. Kaya ang bawat himutok na pumula sa ating dibdib ay itinuring na isang malaking pagkakasala at karakang nilalapatan ng mga hayop ng sahayop na kabangisan. Ilan ang naipapatay? Ano mga kapyang dinanas ng ating mga nuno sa panahon ng pananakop ng dayuhan? Kaya ang pananakop ng dayuhan, hindi nararapat maulit pa. Diba? Wala ng kapanatagan ang ating mga pamayanan. Ginagambala ang katamikan ng maalingaw na daing at panambitan, buntong hininga at tinagpis ng makapal na ulilat bawat mga magulang ng mga kababayang pinagaan niya ng mga manlulupig na Kastila. Sa may salita, talagang ang bahayan ay nalugmok sa dusa. Ayun. Kaya sa panghuli, sa mga dapat mapatid ng Tagalog, ay winika ni Bonifacio. Kaya, mga kababayan, ating idilat ang bulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ng ating lakas, sa tunay na lubos na pag-asa na magtatagumpay sa nilalyong kaginhawan ng bayang tinubuan. Sino ba yung bayan? May mga nakuha sapagkat ngayon kung di ako nagkakamali, mga 4 o 5 taon na nakalipas, ang National Historical Institute ng Pilipinas ay nakuha na ang mga ilang dokumento na dati nakatago sa ibang bansa. Katulad sa Espanya, sa Archivo General Militar de Madrid, no, ay mga dokumento na mga na tinutukoy na ito yung mga dokumento ng Katipunan. No? Na dyan ay sinasabi na ito ay medyo mali, 1892, no? Na mali. Pagod na sa isang maliit na aklat lamang, mga ilang pahina, 11 pahina, nakatupi pa. At nahati itong mga dokumentong ito na nakuha, na actually naibigay niya sa Pilipinas, marami nito. Dati kasi ay napaka-kokonti ang mga dokumento ukol sa himagsikang 1896, ukol sa Katipunan. Ay medyo marami na. Nahati sa 3, kasaysayan, pinagkasunduan, mga dakilang kautusan, kasaysayan ng pagbubuo, ng pagkilos, paghihimaksik ng Katipunan, mga nararapat na gawin at siyang dapat ipatupad. Isang batayan ito na pwede nating tignan dahil ito rin naman ay naisali na rin sa wikang Pilipino. Katulad nito kay Richard John sa kanyang pananaliksik, no? Makikita din natin ang sinasabi ni Bonifacio sa mga dapat mabatid na mga Tagalog ay naandyan din.
bagamat hindi matukoy kung sino ang talagang sumulat dito, pero ang diwang na andito ay kapareho din, maraming pagkapareho sa mga isinaad sa mga dapat mabatid na mga Tagalog. Na ngayon, dapat din natin mabatid sa kasalukuyang panahon. No? Inuusig at pinarurusahan ng parusang kalait-lait at least sa katwiran ang paisa-isa mong anak na sumisita sa iyo. Ito rin at kinukutya sa sariling buhay abang hindi makaimik at nilatla ang puri na kusang ginagahis. Nalugmok sa dusa ang bayan. Panalakop ng mga dayuhan. Kaya, kailan na ang naipon? Ang ngit-ngit, ang galit, sumiksik, naligalig ang katawan. Baksik, kailang biglang daan. Himagsikan. Kaya naganap ang himagsikan. No? Na bagamat may mga nagsasabi ng himagsikang 1896 ay siyang napagtibay lamang nung panahon na si Rizal ay itinapon sa Mindanao na isang napagbintangang kasama dito. Ngunit ang pagtatayo mismo ng katipunan, ipon, sama-sama, ay hindi nung 1892 pa, nung July 7, kundi maaaring, at ito'y malaki ang ang katibayan na ito'y bago pa nangyaring iyon. Na si Rizal ay naipatapon dahil may nagsasabing sumambulat na ang himagsikan, ang ngit-ngit ng ating mga ninunoon dahil sa pagkakup kay Rizal, pagkadakip kay Rizal. Ngunit ibig sabihin, sa mga katibayan mga tao, ito ay ang kaisipang talagang panahon na upang putulin ang tanikala ng pagkailipin ay maaga pa sa panahon iyon. Ayun. No? At ang isang, dahil si Bonifacio ay kumikilala at nakipag-ugnay sa anak ng Bulacan, si Marcelo at Silvila. Kasi Marcelo ay, bagamat siya ay talagang nagsikap na manghingi ng pagbabago, reforma, no? Sa Espanya, na tinuring na rin 333 years ba naman ng mga ninuno nating ang Espanya isang ina, sukaban nga lang. Pero dumating siya sa puntong ang kailangan ay ang paghihimaksik. Pagputol ng tanikalang maalipin sa ating mga ninuno, sa ating bayan. Ngunit siguro may ilang na balikan. Ano ba nangyari ka naman din kasi nung andyan na, nagtagumpay ang mga Kastila na tayo sa kuping. Nasabi ko ay hindi lang sa aspetong pisikal, kundi sa ating kaisipan, sa ating kalinangan, sila ay nakiangkop. Kaya naging madali sa ating sila'y tanggapin. Ha? Siguro, at sinasabi ng mga dayuhang, dahil tayo ay mga mulala, kailangan tayo turuan. Dahil sila ay nasa kalagayang mas mataas ang mga kaalaman. O nga naman, siguro kasi, ang lantakan natin, yung mga kanyong, ganyan niyang kalaki. Nakita na ba kayo? Kasi sa museo ng Bustos meron. Ang mga kanya ni malalaki. Kaya mabuti na lamang nung binomba, nung si Magellan, Fernando de Magallanes, dahil ayaw kumilala, si Lapu-Lapu ay kanilang niluso kahit na sila ay kakonti lamang, 60. No? At saging usapan ni kinabukasan lulusubin ang Mactan. Nung umaga na yun, ang paghanda, si Lapu-Lapu, si Kulapu, Lapu-Lapu, may 1,000 mahigit ang nag-aabang sa kanila. Pero dahil sila ay kampante, sila ay nakabaluti ng bakal sa ulo. Dito sa dibdib, armor ba ang tawag? Dito sa mga bisig, sa mga binti. At siguro palagay ko'y nangamba din naman ang ating mga ninuno. Sila Lapu-Lapu. Ito'y salitang nagpapahayag ng may tungkulin, isang paggalang. Kaya yung Sir Bobby, hindi po ito English. She.
mula sa isang salitang hindi. Saan na natin pag-aralan yun? Pag kanila ikay pinana, tatalbok, baluti ng bakal Pag kanilang tinaga, abay hindi, mahihiwa. Di ba? Pero matalino, pag marami sila, nilagyan ng lason. Dito walang bakal. Pag angat ng kalaban ng kanyang espada upang tumaga, sinisita. Sinisilip, patpaulan na ng tanak, ng sibat. Magahis man lang, may lason, patay. At hindi lang yan. Mayroon isang uri ng pakikigma ating mga ninuno. Na ngayon ay mas kilala nyo sa salitang arnis. Ang sinaunang pakikitigma gamit ang mga kampilan, ang mga kampi. Na mas gusto nyo pang pag-aralan ng taekwondo. Hindi ang pencil o ang arnis. Hindi lang yan, nagulat ang mandayuan. Doon sa gawin ng dalampasigan, umiikot ang mga mandirigma ni Lapu-Lapu upang sumipa, paikot, biyakid, sikaran, sikat. Sinaunang pamamaraang pandigma, sikaran. Pero mas sikat pa ang taekwondo sa sikaran dito sa ating bayan. Sa ibang bansa, hindi kilala. Bakit kaya? Pero maraming pangyayari talaga, natagumpay sila. No? Maraming aspeto sa kalinangan. Ang usaping babae at lalaki ay hindi natin problema. Dahil pantay, parehas, ang pagtingin ng lipunan sa lalaki at babae. Marami mga gampanin at masaselang gampanin. Meron pinangahawakan ng mga babae. Siguro mas madaling banggitin, baka mas makaugnay kayo, tulad ng gampanin ng isang babaylan. Salitang Bisaya, Katalunan dito sa Bulacan. Hindi lang sila nakikipag-ugnay sa buhay at mga patay. Sa mga tao at sa kanyang anito. Siya din ay manggagamot. Siya din ang historian, psychologist ng bayan. Marami siyang karunungan. At siya ay nagbibigay ng payo, kinukonsulta ng dato. Napakataas na tungkulin. Nakalimitan ng pananaw ay babae. Ngunit nagbago. Pinalitan ng nagtagumpay ang pananaw ng mga praile, ang mga katutubong pari natin, ang mga Katalunan. Kaya nagkaroon tayo hanggang ngayon na mausaping hindi pantay ang lalaki-babae. Kailan pang isa batas ang Gender Development Act na para itanghal kahit sa Constitution noong 1987. Ang babae may malang gampanin sa pag-ulad ng bayan. Samantalang walang usapin naman noon. Pati sa pananamit ay nagbago. Dahil tayo ang ating mga lola at lolo, na dinatan nila walang pananamit. Diyan galing ang salitang kanilang tinawag. Ang mga lola mo ng panay, hija de pota. Pota. Dahil sa kanila, ang pota, yun ang walang damit. Ating mga lola, walang damit. Bakit? Nasa bansang tayo. Isang guhit pababa sa equator, tayo isang bansang mainit. Kaya ang tao, umaakma sa kanyang kapaligiran. Kultura. Sila naman ay nagdaan din doon. Pero sa kanila, ang panay talagang balot ng balot. Dinagdagan pa ng mga Amerikano, bitch. You're a bitch. Anak ka ng bitch. Alam naman yung bitch. O saan ba bitch? So bitch, puta. Alam naman niyo yung bitch kung ano yan. Yung aso ha. So saan ba bitch? Putang ina mo. Puta. Ayun, napakapangit ang mga salita. Aalisin natin sa bibig natin yan. Hindi yan katutubong mga salita. Okay, ang dami. No? Nawala yung pagtatangi natin sa matatanda. At nagmamano. Pero ang mga tunay na paggalang na ang bata ay nagpapasaklaw sa kanyang magulang. Wala yan. Dahil ang dala ng mga dayuhan ay individualismo. Nawala ang tiwa ng kamag-anakan. Ikaw ako, pinipigil sa isang dugo sapagkat ang mga ninuno nating sakay ng balanghay, barangay, balangay. Ito ay magkamag-anak ng pamilya, sumadsad, umukupa ng teritoryo.
sa ngayon ay Pilipinas, nagtayo ng mga tirahang bahayan, bayan, mga kamag-anakan. Kaya kung kayo ay taga-Taal, halimbawa, at taga-Katmon, Malolos, Bulacan, ang mga ninuno mo taga dito, ay nako, saliksikin mo yung mga kamag-anak, magugulat ka. Yung mga talagang taga-Taal din dyan, kamag-anak ko pala. Pero ngayon malabnaw na ang diwa ng kamag-anak. Hindi mo nakakilala kung yung mga tsuhin mo, pinsan mo, lolo mo. Wala. Sa politika, inalis ang hari. Ang hari ay si Felipe Larao. Inalis ang mga aliping, kinamamay, kinasagilid. Tinira ang mga timawa. Malalayang tao, katuwang ng dato. Ngunit sa pang-aabuso ng mga dayuhan, ay talagang naging timawa sa kahulugan ngayon. Busabos, walang makain, timawa. Diba? At yung mga dating dato, binigyan ng panibagong kapangyarihan. Gobernador Silio, Alcalde Mayor, Kabesa de Barangay. Na dati, ang dato ay nagbibigay ng kaya para sa ikabubuti ng balangay. Ako hindi na, siya na ang taga-singil ng buwis. Siya na ngayon ang naninil sa dati kanyang pinagtatanggol ng mga kababayan. Ang daming pagbabago. Umikot ang daluyan ng trapiko. Ang gitna ay ang simbahan. Sapagkat sa kanilang mga polis, sa kanilang mga syudad, ang sentro ay ang simbahan. Kaya tingnan nyo ang simbahan. Yan ang inikutan ng trapiko. Dito ang bahay pamahalaan, dito ang palengke, doon ang eskwela, sentro ng simbahan. Great pattern, nakaayos siya. Inilagay ang mga baba ang ating mga ninuno, inalis sa mga ilabod, inalis sa mga ilaya, babay ilog, babay dagat, sa pangakit ng mundo, sa paggamit ng sistemang reduksyon para madaling pamahalaan. So, espasyong pisikal, sa pagmimay-ari, dati, kung ano lang kailangan, iyon ang itatanim, iyon ang aanihin. Hindi na abuso ang kapaligiran, ang kalikasan. Pero sa kanila, dahil itong mga Kastilang ito, no, sa diwa ng merkantilismo, naghahanap ng yamang. At kaya, ayan, sa magitan ng inkomenda, kinaltas ng Estado, ang yamang surplus. No, yung mahigit pa sa dapat anihin, dahil ibebenta, kalakalanggal yun. Ang hasyenda sa mga individual na mga Kastila at mga ordeng reliyoso, yan din ang kumakaltas ng yamang surplus. Mula sa subsistence sa ekonomiya, kung ano lang ang sapat at kailangan, ay naging mahigit pa ang inaasang anihin, inaasang itanim, kaya naging surplus na mahigit sa pangailangan ng bayan. Yan. So, ang dami, hindi ko na siguro maisa-isa. No? Kundi talaga nagbago ngayon, bukod pa sa mga karanasang malupit at pagkaduhagi ng ating mga ninuno. Bakit hindi hihimaksik? No? Kaya nga, alam naman nyo nangyari. Si Bonifacio at mga kasama ay napunta. Saan ba? Sa Teros. Upang ayusin ang ilang usapin ng mga kasapi ng katipunan doon. Ngunit dahil si Bonifacio ay naniniwala sa diwa ng pagkapantay-pantay, siya supremo, kung tawagin, nagtatag ng katipunan na pag-isa ang pagkilos para putulin ang tanikala ng pagkalupig, ay nung siya ay niya sinabihan, ano ba ang katipunan? Katas-taas ang kagalang-galang anak ng bayan? Ito ba ay gobyerno? Gobyerno. May mga sangay ng gobyerno. Taga Bulacan pa, taga Malolos, Bulacan pa nga yung may hawak ng hudikadura. Ang Crisostomo Mariano. Diba? May mga kautusan. Pamahalaan. Diba? Isang gobyerno. Kaya si Bonifacio ay pangulo ng bayan. Si Aguinaldo, pangulo ng Republika. Ang bayan ay nakasandig sa kalinangang taal ng ating lahi. Ang Republika ay nakasandig sa diwa sa labas. Kaya siguro maging klaro din yun. Diba? Ngunit alam niyo na nangyari. Iyon ang simula ng kasawi ang dadanasin ni Ka Andres sa kamay
ng mga kasapi mismo ng katipunan sa kamay ng kanyang mga kababayan, kamag-anakan. Siya ay namatay, pinatay. Siguro ay naituro na sa inyo yan, ang mga detalye niya. Ngunit si Bonifacio pumayag. Panahon na upang palitan yan. Mapanghimaksik na pamahalaan. Kaya nagkaroon ng botohan. Hindi ba? Ngunit sa panimula ng pulong na yaon, ay kanyang binika. No? Na anuman ang mapagpasyahan sa kapuluang ito, ay igagalang ng lahat. Sumang-ayon ng lahat. Ngunit nung siya ay nahalal man lang sa isang mas mababang na katungkulan na kanyang tinanggap, ito ay natutulan pa ni General Tinio. Ang kalihim panloob ay kinakailang isang abogado. Ang kapatid na Andres. Kaya nasaktan si Bonifacio. Siya tinatagod niya ang diwa ng pagkapantay-pantay. Ang tao ay pantay-pantay. Mataas ang pinag-aralan ko. Mas marami akong lupa. Ako'y mayaman. Hindi, pantay-pantay. Dahil isa ang ating pagkatao. Ano man ang tinatangkilik mo sa buhay. Ang pagkatao natin ay iisa. Kumain ka ng binili mo sa Shakey's, fried chicken. Ikaw naman, yung isa bumili lang dyan sa turo-turo. 30 pesos lang. May kanin pa. 45 siguro. Pero pag ito ay giniling ng sikmura at inilabas ng labasan, kay mamahaling fried chicken, kay murang fried chicken, parehong mabantok. Anong pagkakaiba? Ng mayaman at mahirap, ng may mataas pinag-aralan at wala. Ang ihi niya ng mayaman ay kasing panghi, ang ihi ng mahirap. Anong pagkakaiba ng ating pagkatao kung ikaw ay pinanganak sa isang mamahaling ospital? Ang isa ay sa papaglang kumadrong ng anak pa anak. Parehong ipinanganak. Ang nasa mamahaling ospital, pediatrician pa, o bigay pa ang dumalo sa iyong ina. Pareho, yung kumadrong na lang anak pa anak, parehong walang sablot. Kahit sa kamatayan, kahit ikaw ay nilagay sa mamahaling kabaong, 10 million, ilalagay sa mausoleo, kabaong nung isa, mahirap, 5,000 wala pa, binalutan nga lang yata sa banig at ilalagay sa mga apartment sa publikong sementeryo. Pag nabulok ang katawan ng mayaman at mahirap, saan man nakalagay ito? Sa mamahaling atol, hindi. Parang napakabaho. Anong pagkakaiba? Kaya pumayag si Bonifacio. Ang problema na, hindi ganun pananaw ang iba. Lalo't ito'y nakakuha ng edukasyong galing sa labas. May maraming pagkakaiba. At sapat lang, nung ito ay natuklasan, dahil alam ba ninyo na pagkatapos sa katipunan na isinasabing may tala na dito sa Kiginto, Bulacan, nangyari na ibahagi ng isang kasabi nito ang lihim na magiging pagkilos. At sinabi kay Padre Mariano Hill, dito, dyan sa simbahan ng Giginto, unang naganap ang pagkabatid dyan. Kaya ito yung agdagliang inulat sa Maynila. Kaya ayon, napilitan na isagawa na isang batid na niyo, Agosto 1896. Simula ng malawak ang himagsikang. Si Bonifacio ang nakagawa. Hindi nagawa ni Rizal. Nabuuin kahit sa kanyang La Liga Pilipina. Pagsamasambay ng pagkilos ng mga ninuno natin laban sa mga Kastila at pagputol ng tanikala ng kalibutan. Si Bonifacio at kanyang mga kasama, tulad nila Jacinto. Napakaganda yan. Ng mga lahi ng taong nais, mga ninuting nais, putulin ng pagkailipin. Ngunit alam nyo na nangyari. Kaya kahit sa sinabi ni Mabini, na itakda ng ikumuniyang pampolitika ng feudal komprador na kaayusan ang limitasyon ng estradong nasyonalismong minana natin kay Aguinaldo. Ibig sabihin niyan, si Bonifacio kasi bumalik sa bayan sa taal na kalinganan nito. Ngunit sila Aguinaldo sa balangkas at tiwat ng labas ng European education, ng European culture. Magkaiba sila ni Aguinaldo, ni Bonifacio. Kay Bonifacio, ikaw ang general at hahawakan mo ang brigadang ito.
Bakit siya naging general? Hindi nag-aral. Pero siyang itinanghal ng mga tao. Siya ang hinanga ng mga tao. Ikaw ang aming puno. Ganun noon. Kaya siya general. Dahil ganun ang bayan. Dinakultura ng bayan. Ngunit mga diwang panlabas, may titulo, may mga kailangang tugunan, kailangan nag-aral. Hindi nag-aral, hindi pwede mag-general. Magkaiba no? Yun yung ang sinasabi ng Magbibig. No? Kaya, sabi ni Gregorio de Jesus, ang mabait na pagmahal at dumanas din ang kapaghatian. Dahil sa dinanas ng kanyang asawa, katakutan ng kasaysayan sapagkat walang lihim ang maitatago sa kanya. Pero paano natin katatakutan ng kasaysayan kung di natin alam ito? Kung nanatiling ito'y lihim. Kaya ayun, alam na nga ninyo noon, bago pa nangyari ang Santeros, tumindig ang bayan. Dahil ito'y nalugmok, naduwagi, ang daming pagbabago. Na sa halip na ang mga bulol, ang siyang naandyan sa mga lugar dalanginan, pinalitan ng mga sa halip na ang likha, kumakatawan sa mga anito, sa mga Tagalog, likha. Pinalitan ng mga puon ni Maria at kung ano pang puon. Diba? So naganap ang magsikan, namatay si Bonifacio sa kamay ng kanyang mga kababayan. Siya ay pinaratangang taksil. At hindi ko pamatiyak. Baka ito'y kwentong bayan. Kasi sinasabi nung si Bonifacio ay nung siya ay napagkatapusan ng paglilitis, siya ay natuloy ng kamatayan dahil hindi niya kinikilala ang bagong pamahalaan ng Pangulo si Aguinaldo. Ay ang si Colonel Macapagal ay nabigyan ng 2 sulat upang itupad ang hatol ng military tribunal na 2 sulat. Una, dali ng kapatid na Bonifacio sa ganitong lugar. Pagdating sa lugar na ito, basahin ang pangalawang sulat at ipatupad ang nakasaad sa sulat. At sinasabi, si Bonifacio, nung naandun sa Marabundon, Cavite, Bundok ng Buntis, Mayo 10, tama ba? Ay sinasabing nung nadama ni Bonifacio habang binabasa ng puno si Macapagal ang pagkuha sa magkapatid na Bonifacio para igawad ang parusang kamatayan. Nadama ito ni Bonifacio. At si Bonifacio ay nagpatira pa sa harapan ni Macapagal at nakiusap na siya'y huwag patayin. Siya'y naiiyak. Kaya sumigaw ang kanyang kapatid, si Procopio. Koyang! Ano't sa harapan ng kaaway? Ikaw ay nakikiusap. Mamatay kang dilat ang iyong mga mata ng may dignidad at mga dangal. Ngunit sinasabing si Bonifacio ay tumakbo. Dahil siya ay nasaksak dito. Noong si Colonel Bonson ay nilusob siya para hulihin. Nung pauwi na si Bonifacio, pabalik sa Maynila, ay may sugat siya dito, mahina ang katawan. Ay nadapa at nasadlak sa bato. Pinatay sa baril, sa Tagadaw, sa buhok. Mga di nakita ang kanyang mga kalansay. Kaya nakakalungkot ang pagkamatay ng Ka-Andres. Pero nagbuwis ang buhay sa Aguinaldo. At si Bonifacio, hindi nga lang sa kamay ng mga dayuhan, sa kamay ng kapwa Pilipino. Nagtagumpay ba ang magsikat? Na ang pangunahing layunin ay putulin tanikalan ng pag-aalipin? Nagtagumpay. Dahil ito'y pinagpatuloy nila Aguinaldo. Ngunit, may bagong mananakop ang mga Amerikano. Kung ang himagsikan lang na layunin ay putulin ng tanikalan ng pag-aalipin sa Espanya, nagtagumpay. Sa baler na lang, hindi pa sumusuko dahil malay, hindi nila alam lugom ko na ang pamahalaang Kastila, estadong kolonyal na Kastila. Ngunit hindi sila nakapasok, nandiyan sa natitang sa Intramuros. Dahil hindi batid nila Aguinaldo, dahil siya madali ding nakikinig na nagkaroon ng pag-uusap ang Kastila at Amerika na hindi nila makayang sumuko sa
sa mga Indio, sa mga Unggoy. Ganun tawag lang sa ating mga Indio. Ang mata ng mga Kastila ay bugaw. Bugaw din naman ang mata ng mga Amerikano. Ang buhok ng mga Kastila ay may blonde. May blonde din sa Amerikano. Diba? Kamag-anak. Hindi nila makaya yun. Dahil sila ay mataas. Wala namang kamalim-malay. Ang mga mangimaksik natin ang panahon na yun sa pangunguna ni Aguinaldo. Kunwari, binomba ang Intramuros ng barko. Didiwi. Pero sumuko ang mga Kastila sa mga Amerikano. December 10, 1898, napagtibay ang kanilang tratado na ibenta na ang Pilipinas. Pinagkakitaan pa. Talo na yan. Talo na ang Kastila eh. Kahit nung sa Biak na Bato o Republika ng Biak na Bato na pinili pa nila Aguinaldo na isuko at pumalob sa ugnayang kasundong pangkapayapaan. Pagod na ang mga Kastila. Konti na lang, suko na. Kaya lang, iba. Yan ang nangyari. Kaya, may bagong mananakop. 45 taong tayo sinakop. Nanumpa ng katapatan sila Aguinaldo. Kaya, ang himaksikan ay nagbunga, ngunit hindi ganap. Dahil hindi na ibalik ang bayan sa dapat itong kasaglakan na sinasabi ni Bonifacio sa kanyang sulat. Na dapat mabatid ng mga Tagalog. Kaya kahit si Mabini sa kanyang sinulat ng Revolusyon Pilipina, palibasa paglabag ang ginawa ni Aguinaldo sa panuto ng Katipunan na kinasapian niya. Kasapi ng Katipunan si Aguinaldo. Ang motibo sa asinisasyon sa kasalin nito ni San Juan ay walang imba kundi mga hinanakit ang mga kapasyang sumira sa dangal ng general sa anuman. Ang krimen na ganap isang tunay tagumpay ng ambisyong personal laban sa wagas na patriotismo. Kasi naman tao din naman tayo eh. Maaring tutulan ito ng mga nananalig kay Aguinaldo. Wala hindi natin pinag-aaway ang sinumang mga kamag-anak ng ating mga bayani. Ngunit ito'y tunay na nangyari. At may mga dokumento din naman na nagpapatunay naman siyang tunay na naganap. Kaya sa ngayon, 2021 na. Natapos na, 1946, pinalaya na tayo ng Amerikano. Pagtapos ang digmaang pangalawa. Kaya panahon na upang tumindig ang bayan. Wala na ang mga dayuhan. Iniwan na sa atin na maliliit nilang sasakyan. Karatig. Ginawa nating jeepney. Mula yan salitang GP, General Purpose Vehicle, Jeep. Atin lang yun. Isang kulturang material. Pinagsanib natin ang kulturang material ng mga dayuhan at ito sa atin. Pero hindi pa tapos ang magsikan. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang kaisipang biyag ng mga dayuhan. Pa-English tayo. Ang medyo ng pag-aaral, pagtuturo ay nasa wikang Ingles. Ang mga sinasaliksik nyo, binabasa nyo ay nasa Ingles. Hindi naman kasi tayo mapagsulat. Hindi tayo mapagpalaganap ng ating mga kaisipang. Inililimbag to, isinatititik ito. Kung inumang may kaisipang kami, panaligsa, sinusulat sa Ingles. Tayo lang ang bansang nagsasalita at gumagamit ng wika ng dayuhan, ng wika ng mananakop. Hindi ba kakatuwa? Di ba? At dahil sa pananakop, maraming mga sinunog ang mga dayuhan, ang mga Kastila, kahit sa panahon ng Amerikano. Kaya sa sunod-sunod saling lahi, nawaglit na ang mga taan na kalinangan. Hindi natin alam. Magandang umaga po. Talatanggal ang putong. Tinatanggal ako ano man ang nakalagay sa ulo ng ating manunod, ilalagay sa dibdib, gandang gabi po, at tataas. Hindi yung nananatiling na kayo ko hanggang sa umalis. Hindi ganun ang kulturang Pilipino. Dahil pantay-pantay, dahil isang ating pagkatao. Napakaganda. Diba? Hindi na lalo ang mga Tagalog. Wala na mga epiko, wala na mga awit, wala na. Mabuti lang si Isabelo de los Reyes ay kanyang naitabi. Kanya na pagsumigan na iligtas ang epikong Ilocano, biyag ni Lamang. Pero sa atin, nawala. Kaya hindi natin malaman, sino ba tayo bilang Pilipino? Wala natin, hindi nga natin alam na mga
bisikleta pala, hindi tayo gumagawa. 2021 na. Sa dami ng mga kotse yan, walang gawa ang Pilipino. Ang mga bansang katabi natin. Napakaraming kotse, iba-ibang katawagan. Hindi ko na isa-isahin. Kahit na ang Malaysia, merong Proton Wire. Ang Indonesia, gumagawa na ng eroplano. Ngunit ang bayang Pilipina, wala. Ang ibig sabihin, naghanap na kahirapan. At ang mayaman ay lalong yung siyang mga nagdenegosyo. Wala na ang mga kapalingang bayan, ang mga diwa ng sako. Wala na yan. Na ang patay nating husay at galing, karunungan, ay nakasanalik sa labas, sa kanluran. And Miss Universe 2019, 2019. From the Philippines, Catriona Gray. Wow, tuwan-tuwa tayo. Ano tsura ni Catriona Gray? Yung ba ang gandang Pilipina? Mas maganda ba ba ito kay Shaina? Dahiwang itsura. Siya'y mistisa. At malamang ang kanyang mga tiwat pananaw, ang kanyang panalita ay dayuhan. Pero dahil nahiya ka, dahil sa pananaw ng mga dayong nabiyag ang iyong isip, lumitang intingin sa iyong sarili, tayo mga Pilipino, kahit tuwa tayo, nanalo ang Pilipina, Catriona Gray, pero hindi kayagan ng gandang Pilipina ang nanalo Miss Universe na mistisa mula sa Australia. Di ba? Kaya ang magaling, mahusay ang American. Nakastandig tayo dyan. Ay bumili na lang tayo ng mga pwedeng gamitin. Kailangan mag-supply na lang tayo ng hilaw na produkto at bumili tayo ng mga semi-processed na mga gamit at gawin natin dito. Kahit sa mga pangalaga, yung mga katutubong kaalaman nawala na. Nawala na. Mga gamot. Hindi natin alam, sa paligid lang. Yung paragis. Di ba napasin, kinain ng aso, may problema yung aso sa tiyan. Maya-maya, sundan mo yung aso. Makita mo, pagkalipas ng oras, iniluwa, yung paragis. Gamot. Hindi mo na alam. May sakit ka. Nako, pag sarado ang Mercury Drive, patay na tayo dyan. Malaking pagdurusa yan. Nandiyan lang sa tabi. Nawala ang mga katutubong kaalaman. Ang mga katutubong kaalaman. Ang mga kaalamang bayan. Nawala na. So, anong pagkakilala natin bilang Pilipino? Sino ka? Sino tayo? Ano ba nangyari? Yun nga, nabago ang ating pagkatao sa panahon ng pananaw ng dayan ng mga Kastila. At pinagpatuloy ng mga Amerikano. At ang Ingles, sabi nga ni Renato Constantino, ay isang napakalagang gamit ng mga dayan upang bihagin ang ating isip. Sapagkat ang wika, Ingles, ito'y lunan ng karanasan ng isang lahi. Lunan ito ng kaalaman ng isang lahi. Kaya ang kanilang pananaw, kaisipan, dahil inakap natin ang Ingles, magyabang mo pa nga, gusto mo mag-Ingles eh. Kaya bihag ang iyong kaisipan. Punta ka ng Japan, napunta ka na ba? Punta ka ng Thailand, napunta ka na ba? Punta ka ng Malaysia, napunta ka na ba? Punta ka ng Israel, ng France, ng Germany. Pakita mo kung gaano sila kapag malaki ng sariling wika nila na wala silang problema kung sila ibukol sa wikang Ingles. Pag-aralan ng Ingles, ito isang wikang pandaigdig. Ngunit napag-aralan ba ang sarili mong wika? Na kahit na si Schurman sa kanyang tala, siya itinalaga ng pamahalang Amerikano sa simula ng pananakop nito upang pag-aralan ng wikang Pilipino. Sa kanyang ulat, kanyang sinabi, ang wika, Tagalog. Ang Tagalog naman ay batayan ng wikang pambansa, Pilipino. Ano sa kanyang ulat ay sinabi niya, Tagalog, Tagala, is a nearly perfect language. Ay tuturo ba yan ng mga guro sa wika? Kung kayo nag-aaral ng Filipino subjects, 1 o 2 or 3, o ng mga English teachers, Communication Arts 1 o 2, hindi na. Hindi tayo nagmamalaki ng sarili atin at maliit ating pagtingin. Diba? Tingnan mo sabi ni Steve Villarreal, doon sa sinabi noon ni McKinley, pananakop ng Amerika sa Pilipinas. Kailangan bang hingin natin ang pagpayag at pagsahin ng mga Pilipino upang tayo makagawa ng isang gawain para sa kaularan ng mga Indio? Sabi ni Steve Villarreal, bagamat tinasali sa Ingles, actually original sa Kastila. Kaya lang tayo mga Pilipino ay papagamit nga ng Ingles. Kung ako lang ay mahusay sa pagsasali, sinali ko na. Kayo na magbasa. Kayo na magbasa. Di ba?
nagpapatuloy ang kaapihan ng lahing kaymanggi sa kamay ng mga dayuhan. Kaya kailangan tayo matutong tumayo sa sariling pa. May talino tayo. Diba? Sabi nga ni Ginoong Shane Velasco, sa paggamit natin ng wikang Ingles, sa pag-aaral, sa gobyerno, sa politika, sa pamahalaan, sa negosyo, sa batas, ang ating mga kaalaman ay nakuha ng dayuhan. Tignan mo mga Hapon, hindi natin maintindihan sinasabi. Ang mga Inchik, ang mga German, ang mga French at iba pang nagsasalita, hindi katutubo ang wikang Ingles. Talagang kanilang kaalaman ay nanatili sa kanila at kanilang napakinabangan. Tayo hayag na hayag eh. Pati ang kaibutira ng ating mga puso, hayag na hayag. Dahil ito, madalas, lalo na mga nag-aaral, mga akulturado, sa kulturang dayuhan ay nailalabas ang nasa loob sa wikang Ingles. At nakakalungkot, si Manuel Quezon, ama ng wikang Pilipino. Anong sabi niya? Ating utang na loob sa Espanya, ang mga diwa ng edukasyon occidental, western, na siyang itinanim Amerika at Espanya sa mga kapuluang ito ayon sa mga pamantayan ng mga bansa ng Latin. At higit sa lahat, ating utang sa Espanya ang pagpapanatili ng kapakinabangan ng ating mga mamamayan dito sa loob at labas ng ating lupain. At sama na ang paglalatag sa pamamagitan ng reliyon at edukasyon, ang pundasyon ng pambansang pagkakaisa. May pambansang pagkakaisa ba? Noon at ngayon. Kaya itong archipelago ito, perlas ng silangan, para bagang ang Diyos. Dahil tayo ay binubuo ng mga pulo, kapuluan, archipelagos, pelagos, dagat, natural na karagatan, sinulputan ng mga lupain. Para bang ang Diyos ay dumaklot ng perlas at isinaboy sa dagat. Napakaganda ng Pilipinas. Sumakay ka nga ng aeroplano, tignan mo. Doon ka sa bintana. Wow. Makita mo mga pulo-pulo. Kaya pinagnasaan ng maraming bansa. Hindi ba? Na sinasabi ni Quezon, ay wala naman silang pagkakaisa. Pero ngayon, ito ay isang buong bansa na. Ganon. May sariling pagkaunawan ng kanyang kasaysayan. May mga bayani. May isang watawat. Ganyan ba tayo ngayon? Sana naman ang sinabi ni Quezon ay siyang umiiral ngayon. Pero kahit ba yung dayuhang manunulat, tinawag niyang ang mga Pilipino, ay hindi marunong magmahal sa sariling kanya. May sariling wika, ayaw gamitin. Hindi pinahalagahan. May sariling ganda, pero ang iyong mga artistang hinahangaan, 95% tisoy, tisay. Nahihiya ka sa mga itsurang taal ng Australiano ang iyong mga ninuno. May problema tayo sa pagtingin sa ating sarili. Kaya yan, sa pamamagitan ng edukasyon, sa sistema ng edukasyon, no, instrumento ng pamamahala, sistema ng edukasyon, nag-alis sa alala ng katingan ng lahing Pilipino, lahing Austronesiano, na bago pa nakaikot si Magellan, paglayag, palibot sa daigdig, na hindi naman palibot, nauna na ang lahi mo, ang lahing Austronesiano. Bago pa ipanganak si Kristo, naglalayag na sila. Nababasa ang mga ulat sa kalangitan. Nakikita at nalalaman kung anong kalugahan ng mga ulat na to, kung tutuloy sa pagyaot sa dagat o hindi. Naintindihan na ang mga alon upang malaman kung magiging payapa ang paglalakbay. Sa mga bituin, ang mga araw, ang mga buwan ay nagbibigay sa kanilang direksyon. Wala pang kompas, wala pang ako, pero sila ay may kabias ng katatagang kahusayan, kagalingan sa pagdaragat. Lahi mo, kamanga-manga. At si Magellan nakarating sa Pilipinas 1521 dahil sa tulong ng isang Austronesiano, kalahi mo. Tinawag niyang Enrique dahil kanyang nabihag ito sa Malacca, Indonesia. Pero namatay si Magellan sa lupain ito
sa kanyang labanan kay Lapu-Lapu. Hindi siya nakabalik, hindi siya nakaikot, hindi siya nakabalik sa Espanya o sa Portugal. Pero si Enrique de Malacca, dahil binabangka lang, itong kapuluang ito, papunta sa Indonesia, sa Malaysia, nakabalik matapos ang ilang buwan. Si Elcano, ang kanyang pangalawa ni Magellan, ayon sa pag-aaral nakabalik, 1 taon at kalahati pa. Kaya ang unang nakabalik, nakaikot ng digdig, lahing Austronesiano, lahing Pilipino, pagmalaki mo. Yan, ngunit maraming pangyayari. Kahit sa panahon ng Amerikano, no? Na kung saan, hindi nga tayo gumagawa. Wala tayong goods, used to produce goods, ang mga capital goods. Ang heavy industries, ni makinang pantay, hindi ginagawa sa Pilipinas. Dahil natin nga sa isinulong ng mga dayuhan, ang Belt Trade Act 1946 sa mga Amerikano, na tayo ay magpatuloy ang relasyong hindi pantay, na tayo ay taga-supply, mag-export ng mga raw materials at iba pa, samantalang sa kanilang mga consumer products ay tuloy ang pasok sa Pilipinas. Kaya mamili na lang tayo, mag-supply tayo ng mga hilaw na produkto. Kaya ngayon, ano ang export ng Pilipinas? Number 1 ang electronic products. Pero hindi ang mga cellphone. Nagawa pa ng kinumpetensya pa ng South Korea. Ang mga bansang sakularin na gumawa ng iPhone, ang Apple, at hindi magawa ng lahing Pilipino. Kaya ang aral ng kasaysayan ay ating tingnan. Kaya ang hamon sa inyo, mga maaral na mga mag-aaral, mga mamamayang Pilipino, dalumatin natin ang ating mga taal na kailangan. Bumalik tayo sa bayan. Taguyod natin ang kamalian tungkol sa ating bayan. Alam mo ba kung ilan ang pulong bumubuo sa archipelagong ito na tinawag natin Pilipinas? Baka hindi mo alam. Bakit tinawag na Perlas ng Silangan? Ang diwa ng Kamanggan, napakaganda. Ang bayan, ikaw ang bayan, hindi ang lupa. Bayan, bahayang nakatira ay kamag-anakan, binibigay sa isang dugo, sanduguan. Ang diwa ng kalayaan, tinhawa ng bayan. Pagbubuo ng bayan, hanggang ngayon na hindi pa tapos. Lalo na ngayon sa panahon ng umiiting na globalisasyon at paglalapat ng kultura, mga dominanteng kultura, American, European. Lalo na paglalapat ito sa ating kulturang na bahagian, na mantsahan ng kulturang nagpaalis sa ating alaala, nawaglit sa ating kaalaman, ang mga katutubong taal na kailangan. Kaya kayo mga Pilipino, tayo mga kabataan, baka tularan natin, maaari, si Sukarno ng Indonesia, matapos lumaya ang Indonesia sa kamay ng mga Holandes. Ganon din sa Malaysia, si Tun Abdul Rahman. Bumalik sila sa bayan. Tayo umaakap ng ibang bayan hanggang ngayon. Nagpapatuloy sa sistema ng edukasyon. Humuhubog na ating kaisipan. Humuhubog na ating pananaw. Kaya ang alam natin, mga dayuhan, kanilang mga aral, ang kanilang mga filosofiya. Wala kang pilosopo Pilipino. Nakakalungkot yan. Pero nung bumalik, nung nakanaya, tinitiwan ng dayuhan ang Indonesia. Tinipon ni Sukarno ang mga kabataang kaedad mo sa Indonesia. At sila'y nagkaisa. Bumalik sa bayan. Ang taal na kalingan nito. Pag-aralan, ang aral ng kanilang kasaysayan. At sila ay gumawa ng isang sumpa. Sumpa Pemuda. Salitang Malay. Salitang Austronesiano. Tagalog, Ilocano, Pampangan, wikang Austronesiano. At sa wikang ito, sa Tagalog ay isasalin ko, kami ay mga kabatang Indones at ang aming wika ay bahasa. Kami ay mga kabatang Indones at ang aming wika ay bahasa. Bakit hindi Ulandes? Ang mga Malaysian, sa kamay ng mga British, bumalik sa katutubong wika, ang Malay. Ang Malay ay katulad ng Tagalog. Kukunti ang Tagalog.
There was a time 2-3 years ago, 4 years, mas marami pa ang mga Cebuano kaysa sa mga Tagalog. Tagalog na iniluwal dito sa Bulacan, Bataan, Mabisia, 20 milyon ang mga Tagalog. Ano bang So, 22 ang mga Cebuano. Kaya ayaw abitin mga Cebuano ang pambansang awit sa wikang Pilipino. Dito ba Tagalog? Well, kaisipang pagkababahagi. Pero ayun, sumpa Pemuda, sumpa ng kabataan, bumalik sa bayan, ang Malaysia, isinaayos ang patakaran pangwika. Ginawang isang mahigpit na pangailangan. Gusto magtrabaho sa gobyerno, kailangan mahusay ka magsalita, magsulat sa wikang Malay, ang kanilang pambansang wika, hindi Ingles. Bagamat sila ilang taon din sinakop ng mga British, siyang pangunay nagsasalita ng wikang Ingles. Bumalik sa bayan, pero puro tayo salita, kulang sa gawa para buuin ang bayan. Samantalang kokonti lang ang katutubong nagsasalita ng Malay, pero yun ang ginawang pambansang wika. Katulad ng Tagalog, kokonti lang nagsasalita niya, pero yun ang nagating batayan ng ating pambansang wikang hindi naging opisyal na wika, Ingles ang opisyal na wika. Kakalungkot. Kaya hamon sa inyo mga kapatang Pilipino, pag-aralan ang kasaysayan mabuti, magsariling sikap sa pag-aaral, sumangguni sa mga dalubhasa, huwag basta maniwala sa mga nababasa. Katulad na aking binahagi sa inyo, saliksikin at pag-aaralan pa. Bumalik tayo sa taal ng kalinangan, pero umakot tayo sa mga kapapakinabang na mga kultura at mga kaalaman ngayon ay lumalaganap. Pwede naman natin piliin yun. Mag-aral kayo ng Ingles, ngunit huwag niyong ialis ang pangalang pagtatangan nyo. Sabi kang dinigay ng mga bathala. Ang Tagalog, kaya ay Kapampangan, Ilocano, Bisaya, Ligaynon, o ano pa man. Maraming salamat sa inyo at sana'y may naibahagi akong inyong tinapakinabangan. Maraming salamat po, Professor Nagit, sa inyo pong makabuluhang pananalita. Ang kasaysayan talaga ang magtuturo at magwawasto sa atin. Kung walang marka ng kahapon, paano ang kinabukasan? Sa mga napakinggan ko ngayong gabi, lubos kong naunawaan ang kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan. Alam mo partner, habang nakikinig ako, natutuwa ako dahil may mga terminology ako na naririnig na tinuturo sa atin sa RPH, sa klase ni Sir Bobby. Nakakatuwa na mas namumula at mas lumalawak ang ating kaalaman, hindi lamang sa klase, kundi pati na rin dito sa bukasan. Sobrang eye-opening dahil through own experience, alam ko na mas nadadalasan yung pagtangkilik ko sa mga gawaing dayuhan at babasahin man o palabas. Ngunit kung babalikan ang kasaysayan, masyadong malaki ang naging sakripisyo ng ating mga bayani para lamang maging ignorante ang mga katulad ko. Kaya nagpapasalamat po akong muli sa inyo, Professor Nagit, sa inyong pagbabahagi. Ikaw naman, partner, anong natutunan mo? Sa ganang akin, mas umalab ang aking damdamin na ipagpatuloy ang pag-aaral upang mamulat at sa kabilang banda naman ay magmulat. Hindi na ito ang panahon para magbulag-bulagan. Hindi na ito ang taon para huminto at maging manhid. At lalong hindi na ito ang oras para magtengang kawali. Sapagkat ito ang pagkakataon ng mga mag-aaral na mag-aral pa ng mas malalim upang makapagbahagi ng kasaysayan sa pamilya, kaibigan, komunidad, at higit sa lahat ng tao. Lahat ng nasa webinaryo, atin pong itatak sa ating isipan na ang pananakop ng dayuhan ay hindi na dapat maulit pa. Huwag nating hayaan na kasabay ng modernisasyon ay makakalimutan na tuluyan nating papatayin ang orihinal at likas na bunga ng sarili nating nasyon. Pilipino ka at Pilipino ako. Kaya nasa ating mga kamay na piliin ang pinanday na bayan ng mga kapwa natin Pilipino. Alam ko rin na marami